At illegal na droga. Narito ang report ni Paul Montibon. Bilang isang magulang, aminado si Pastor Mon Borromeo ng Baguio City na hindi naligtas ang panahon ngayon. Anya, hindi tulad noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan kahit sa kalaliman ng gabi, walang pangamba ang mga magulang para sa seguridad ng kanilang mga anak at pamilya. Ito'y isang malinaw na patutuo mula sa mga nakaranas ng kaginhawaan at kapayapaan noong nakaraang administrasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ikinasa ang Bring Him Home, a prayer rally for Tatay Digong sa Baguio City, isang malakas na panawagan para sa kanyang pagbabalik at patuloy na paglilingkod sa bansa. Mariing giit ng mga dumalo, noong panahon lang ni Duterte nagkaroon ng takot ang mga kriminal, drug lords at mga korap. Isang matapang na pamumuno na siya namang kabaliktaran ngayon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Mas safe talaga nung panahon ni Duterte, mas may takot ang lahat ng mga users. At ngayon kasi parang ano na tayo open na naman tayo bumalik tayo sa dati. Which is para sa amin nakakatakot. Hindi ko nga kayang pauwiin yung anak ko ng 6 o'clock ng gabi kasi talagang tinatawagan ko na sila pagdating. Alam ko lumabas ng school, 30 minutes after natatawag na kasi hindi na talaga safe. Unlike before, pinapabayaan lang namin silang lumabas. Malaki ang takot ni Pastor Mon para sa kanyang mga anak na huwag sanang maimpluwensyahan ng masasamang gawain dahil sa lantarang kriminalidad at laganap na iligal na droga sa bansa. Alam niya kung ano ang kinabukasang naghihintay sa kanilang henerasyon kung magpapatuloy ang kawalan ng aksyon sa iligal na droga sapagkat siya mismo minsan ay nabiktima na rin nito. Napabarkada ako na sumasama sa kanila na pinagtripan ako. Lulong kami talaga sa droga nung panahon na yon. Pero talagang naranasan ko yung kasi sabog na sabog lahat naranasan at saka lasing pa. Naranasan ko yung pinagtripan ako na pinaghubad, pinagsayaw ng hubot-hubad. Pagkatapos nangyari pa yun nga yung may sexual molestation na yun. Pero after that, nangyari pa rin sa ibang barkada rin na halos na pagsamantalahan din talaga ako na talagang pakiramdam ko na baboy talaga ako sa ginawa nila. Imagine niyo na lang yung ginawa sa isang lalaki na ni-rape. So ganun yung naramdaman ko nung panahon na yun at yun ang ginawa sa akin. Dahil lahat kami nakadrugs nung panahon na yun. Ngayon, higit pa ang kanyang pangihinayang sa naudlot na drug war ng dating Pangulo. Anya, imbis na labanan, tila pinoprotektahan pa ngayon ang mga adik at drug syndicates. Napakaganda sana nung ginawa ni President Duterte. Sana pinagpatuloy yon kasi nandun ang safety. Aanhin natin ang sinasabi nila ng mga biktima sa war on drugs. Paano naman yung biktima ng mga nasaktan, yung mga ni-rape, yung mga pinatay din. Sana yun ang pinag-iisipan din natin. Sana hindi yung pinagtatanggol natin. Kasi lahat tayo may karapatan. May karapatan nga. Totoo may karapatan yung mga drug addict na yun na pinatay. Pero mas may karapatan yung mga taong inosente na naging biktima nila. Yung mga simpleng bagay lang, ninakawan, kinupitan, pinagsinungalingan, hindi nirespeto ang magulang. So, sana po may magawa sila para sa war on drugs na ito at maipagpatuloy ito ngayon, lalo na ngayong panahon na ito po. Sa gitna ng isinagawang Bring Him Home, a prayer rally for Tatay Digong sa Baguio City, isang malakas na panalangin at mensahe ang ipinaabot ng mga dumalo, hindi lamang para sa kanilang minahal na dating Pangulo, kundi para rin sa katarungan sa harap ng political persecution, panggigipit at mga maling akusasyon na kanyang kinakaharap ngayon. Sa ating mahal na Pangulong President Rodrigo Roa Duterte, be strong and courageous. The Lord will never leave you. The Lord will not forsake you. He is always with you. Kasi mahal ka ng mga kababayan mo, mahal ka ng bawat Pilipino. I am one of the 32 million Filipinos who voted for you na nagpipray din sa'yo, and prayer is a powerful thing to do para maibalik ka dito. Alam namin that nothing is impossible with God. Be strong and courageous, President Duterte. Ayan. Duterte. I love you, Duterte. Bukod sa grupo ng mga pastor, nagtipon-tipon din ang iba't ibang sektor at mga kabataan para makiisa sa isinagawang Unity Walk. Isa itong malinaw na pagpapahayag ng kanilang solidong suporta at walang humpay na pagmamahal para sa dating Pangulo ng bansa.